Isang sampal ng katotohanan. Habang nilalamon ng lupa ang kabaong ni Santino, itinaboy ako ng kanyang ina na parang maruming basahan. Wala kang puwang dito, hampas lupa. Sigaw ni Rat na Buenaflor. Ngunit hindi nila alam, sa sinapupunan ko ay dala ko ang huling alaala ni Santino. Isang lihim na sisiklab sa gitna ng kanilang marangyang dusa. Ngayong bumalik ako kasama ang bunga ng aming pag-ibig, katarungan ba o higit pang luha ang sasalubong sa amin? Kaya ko bang panindigan ang dangal ng aking anak sa harap ng mga mapang-aping Buenaflor? Wala kang puwang dito, hampas lupa. Huwag mong dungisan ang puntod ng anak ko ng iyong maruming presensya. Ang boses ni Doña Ratna Buenaflor ay tila matalim na kidlat na naghati sa katahimikan ng sementeryo ng Santa Amparo. Sa gitna ng bumubuhos na ulan, ang matandang babae ay nakatayo ng tuwid, balot ng mamahaling itim na terno, habang ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot at pandidiri. Ang kanyang bawat salita ay parang latigo na humahagupit sa karangalan ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa paanan ng puntod ni Santino, nakaluhod si Teodora. Ang kanyang mga kamay na magaspang at puno ng kalyo ay dahan-dahang nagpupunas sa marmol na himlayan ng lalaking minahal niya. Kanina lang, bago dumating ang marangyang sasakyan ng mga Buenaflor, buong pag-ingat niyang nililinis ang paligid gamit ang sariling mga palad, tinitiis ang gasgas ng semento at ang lamig ng basang lupa. Hawak niya ang isang maliit na kumpol ng sampagwita, mga bulaklak na siya mismo ang nagtuhog mula sa kanyang huling barya. Inaalay ang bawat bango nito bilang dasal para sa katahimikan ni Santino. Ang kabalintunaan ng tagpong ito ay tila isang kutsilyong unti-unting humihiwa sa kanyang puso. Ang kanyang pag-ibig na dalisay ay itinuturing na dumi ng pamilyang ni Minsan ay hindi siya tinanggap. Naramdaman ni Teodora ang panginginig ng kanyang mga balikat, hindi dahil sa ginaw ng ulan, kundi dahil sa bigat ng emosyong nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin, mahapdi at mahirap lunukin. Hindi siya kumibo. Sa halip ay mas hinigpitan niya ang yakap sa maliit na batang babaeng nagtatago sa likod ng kanyang kupas na balabal. Si Lira. Ang batang may mga matang kawangis ng kay Santino, ang tanging buhay na alaala ng isang nakaraang pilit na ibinabaon sa limot ng mga makapangyarihan. Hindi nagtapos ang lupit ni Ratna sa mga salita. Gamit ang dulo ng kanyang sapatos na gawa sa mamahaling balat, malakas niyang sinipa ang basket ng sampagwita na dala ni Teodora. Ang mga tuhog ng puting bulaklak ay nagkalat sa putikan, nayurakan at nabaon sa dumi. Ang bango ng sampagwita na kanina ay nagbibigay ng kaunting ginhawa ay hinaluan na ngayon ng amoy ng basang lupa at pagkabulok. Kasunod nito ay ang marahas na paghawi ni Ratna sa mga kamay ni Teodora mula sa puntod, dahilan upang mawalan ng balanse ang huli at mapaupo sa maputik na damuhan. Mama, don't cry po. Bad silang lahat. Ang maliit na boses ni Lira ay pumiyok sa gitna ng hikbi. Ang bata, sa kabila ng takot, ay humakbang pasulong upang harangin ang kanyang ina mula sa matatalim na tingin ni Ratna. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit na hindi dapat nararanasan ng isang batang wala pang 7 taong gulang. You are mean. Papa is sad because of you. Nanlaki ang mga mata ni Ratna sa kapangahasan ng bata. Ngunit bago pa siya makasagot, isang nakakatakot na tunog ng paghabol sa hininga ang nagmula kay Lira. Ang mukha ng bata na kanina ay mapula sa galit ay biglang nagbago. Naging maputla na tila isang papel na nawalan ng tinta. Ang kanyang maliliit na kamay ay dumapo sa kanyang dibdib, pilit na kumakapit sa kanyang manipis na sando, habang ang bawat singhap ay tila isang laban na hindi niya kayang ipanalo. Lira! Anak! Ang sigaw ni Teodora ay puno ng lagim. Binuhat niya ang anak, naramdaman ng marahas, at hindi regular na pagpintig ng puso nito
sa ilalim ng kanyang palad. Ang bawat tibok ay tila isang babala, isang mabilis na hakbang patungo sa bingit ng panganib. Ang paligid ay biglang nagdilim sa paningin ni Theodora. Ang ulan ay naging tila mga pako na tumutusok sa kanyang balat at ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay hindi na niya malaman kung galing sa langit o sa sarili niyang mga mata. Tumalikod si Ratna, walang bahid ng awa sa kanyang mukha habang tinatawag ang kanyang mga bodyguard upang paalisin ang dalawa. Para sa kanya, ang nangyayari ay isa lamang drama ng isang pulubi upang makakuha ng atensyon. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, iniwan ang mag-ina sa gitna ng nagngangalit na bagyo at sa gitna ng sementeryong puno ng mga patay. Tila ba wala ring buhay ang kanyang sariling konsensya. Sa loob ng isang lumang pampublikong sasakyan patungo sa ospital, ang katahimikan ay bumasag sa kaluluwa ni Theodora. Ang tanging naririnig niya ay ang mahinang sipol ng hininga ni Lyra na tila isang lumang plaka na malapit ng huminto. Nang makarating sila sa emergency room, ang amoy ng alkohol at gamot ay sumalubong sa kanila, malamig at walang emosyon. Ang mga nurse ay mabilis na kumilos, kinuha si Lyra mula sa kanyang mga bisig at isinakay sa isang stretcher na bakal na naglilikha ng matitigas na tunog habang itinutulak sa sahig. Naiwan si Theodora sa pasilyo, mag-isa, basang-basa at ang kanyang mga kamay ay puno pa rin ng putik mula sa puntod ni Santino. Lumapit ang isang babaeng nakaputi. May hawak na clipboard at isang mukhang puno ng pormalidad na walang puwang para sa awa. Mrs. Salazar, kailangan po nating i-admit ang bata. Malubha ang kondisyon ng puso niya at kailangan ng agarang operasyon o kailangang ma-stabilize siya sa ICU. Pero bago ang lahat, kailangan niyo pong magbayad ng 50,000 piso para sa paunang deposito at mga gamot. Kung hindi, baka hindi namin siya mabigyan ng kaukulang atensyon sa loob ng mahabang oras. Ang mga salita ng hospital clerk ay tila mga hollow blocks na isa-isang itinalansan sa ibabaw ng dibdib ni Theodora hanggang sa hindi na siya makahinga. 50,000. Ang halagang iyon ay parang isang bundok na kailanman ay hindi niya maakyat gamit ang pagtitinda ng sampagwita sa ilalim ng init at ulan. Tiningnan niya ang kanyang pitaka, basang-basa ang 5 pisong papel at ilang barya na natira mula sa kanyang huling benta. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang dibdib doon sa ilalim ng kanyang damit kung saan nakatago ang isang gintong pendant na may ukit ng letrang S. Ang huling kayamanan, ang huling pag-asa, ang huling rason kung bakit siya ay nananatiling nakatayo. Tumingala si Theodora sa kisame ng ospital. Ang kanyang mga mata ay blangko, ngunit puno ng tahimik na panalangin na may halong pait. Hanggang kailan ako lulunurin ng sarili kong mga luha bago ako tuluyang lamunin ng mundong ito? Kung ang pag-ibig ay nagdadala ng ganitong uri ng dusa, bakit tila mas masakit pa ang bawat tibok ng puso na pilit nating isinisalba? Nakatitig siya sa nakasarang pinto ng emergency room kung saan ang taong pinakamahalaga sa kanya ay patuloy na nilalabanan ang bawat sandali para sa isa pang bukas. Sa gitna ng malamig na ilaw ng ospital, pakiramdam niya ay unti-unting nauubos ang kanyang lakas at pag-asa. Paulit-ulit na umikot sa kanyang isip ang isang mabigat na tanong. Paano niya haharapin ang gastusin at bigat ng sitwasyon kung ang mga taong may kakayahang tumulong ay siya ring matagal nang lumalayo at nagdudulot ng sakit sa kanila? Ang bawat segundo sa loob ng ospital ay tila isang dambuhalang bigat na pumipit-pit sa katinoan ni Theodora. Ang amoy ng klorina at ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi nagbibigay ng ginhawa, kundi nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kalayo sa mundong ginagalawan ng mga taong may kakayahang bumili ng buhay. Ang tunog ng mga dekuryenteng kagamitan na nakakabit sa kanyang anak ay nagsisilbing tanging patunay
na humihinga pa si Lyra, isang mahinang sipol na tila isang kandilang pilit na lumalaban sa malakas na ihip ng hangin. Dahil wala siyang maibigay na deposito, napilitan si Theodora na iwan muna ang anak sa pangangalaga ng mga nurse at bumalik sa kanilang barong-baro sa gilid ng ilog Pasig. Ang bawat hakbang niya sa maputik na eskinita ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Ang amoy ng nabulok na basura at ang masangsang na singaw ng maitim na ilog ay sumalubong sa kanya. Isang pamilyar na yakap ng kahirapan na tila ayaw siyang pakawalan. Kumatok siya sa bawat pintong gawa sa pinagtagpi-tagaping plywood at yero. Aling Nena, baka po may kahit konti kayong maitutulong, ang pakiusap niya sa kanyang kapitbahay habang ang kanyang tinig ay nanginginig sa hiya. Ngunit ang bawat sagot na natanggap niya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na puso. Pasensya na, Theodora. Alam mo namang kakarampot din ang kinikita namin sa pagbobote garapa. Ang bawat tanggi ay hindi galit, kundi isang malungkot na pagtanggap sa katotohanang pare-pareho silang nakalugmok sa putikan. Sa gitna ng kanyang pagluha sa loob ng kanilang maliit na tahanan, isang anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa kanilang pintuan. Hindi ito ang anino ng isang kaibigan. Ang amoy ng mamahaling pabango na tila halimuyak ng mga bulaklak sa isang luksang lamay ay biglang pumatay sa masangsang na amoy ng paligid. Doña Maribeth, ang asawa ng kapatid ni Ratna, ay nakatayo doon, may hawak na payong upang hindi madunggisan ng anumang patak ng ulan, habang ang kanyang mukha ay puno ng pekeng awa na mas masakit pa kaysa sa harapang pang-iinsulto. You look terrible, Theodora. I heard what happened sa cemetery, ang simula ni Maribeth. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim ng isang labaha. It's so tragic na pati ang bata ay kailangang magdusa dahil sa iyong katigasan ng ulo. Bakit mo ba pinipilit ang sarili mo sa isang pamilyang hinding-hindi ka naman ituturing na tao? You are just a shadow of Santino's past, at ang anino ay dapat lang na manatili sa dilim. Pumasok si Maribeth sa loob ng barong-baro. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng kahirapan ni Theodora. Ang butas na bubong, ang luma at kupas na banig, at ang nag-iisang digas na kalan na wala ng laman. Naglabas siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang mamahaling bag. Itinapon niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa, at ang tunog ng pagbagsak ng makapal na papel ay tila isang malakas na sampal sa katahimikan ng silid. 50,000 piso, Theodore. Sapat na yan para sa deposito, sa operasyon, at pati na sa pagpapalibing kung sakaling hindi pala rin ang anak mo. Pero alam nating pareho na hindi ito libre. Nilabas ni Maribeth ang isang dokumento. Ang puting papel nito ay tila kumikinang sa gitna ng madilim na kwarto. Sign this waiver. Isuko mo ang anumang karapatan ni Lyra sa pangalang Buenaflor. Isulat mo rito na hindi mo kailanman ipakikilala ang bata bilang anak ni Santino at mawawala ka na sa buhay namin habang buhay. Napatitig si Theodora sa sobre ng pera. Iyon ang buhay ng kanyang anak. Iyon ang gamot, ang hininga, at ang pagkakataon ni Lyra na makita muli ang sikat ng araw. Ngunit ang kapalit nito ay ang kaisa-isang dangal na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ang katotohanang si Lyra ay bunga ng isang wagas na pag-ibig at hindi isang pagkakamaling dapat ikahiya. Huwag mong isipin na masama akong tao, Theodora. I am doing this for the child. Ang patuloy na panggagaslight ni Maribeth habang hinahawakan ang balikat ng babae. Ano ang mas mahalaga? Ang pride mo o ang buhay ng anak mo? Kapag namatay si Lyra dahil sa kakulangan ng pera, ikaw ang pumatay sa kanya. Isang pirma mo lang, ligtas na ang bata. Do it for Lyra. Ang mga salita ni Maribeth ay tila mga linta na sumisipsip sa huling lakas ni Theodora. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na hinahatulan ng kamatayan. Bawat hikbi niya
ay tila isang pagsuko sa tadhana. Ang bawat pagtulo ng ulan sa yero ay parang isang paulit-ulit na tanong kung kaya ba niyang tignan ang kanyang anak sa mga mata kapag nalaman nito na ipinagpalit niya ang pagkatao nito para sa salapi. Bumalik si Theodora sa ospital dala ang dokumento. Nakatayo siya sa harap ng salamin ng intensive care unit, tinitignan ng kanyang anak na nababalot ng mga tubo at wire. Ang mukha ni Lyra ay payapa. Tila natutulog lang at nananaginip ng isang mundong walang sakit. Hawak ni Theodora ang ballpen. Ang dulo nito ay nakaturo sa linyang dapat niyang lagdaan. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Ang bawat galaw ng kanyang daliri ay tila isang pagtataksil sa alaala ni Santino. Tumingin siya muli sa kanyang anak, sa maliit na dibdib na pilit na bumabangon sa bawat tulong ng makina. Ang hangin sa loob ng ICU ay tila nauubos, at ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabilis na tibok ng puso na sumasabay sa mekanikal na tunog ng monitor. Ang tinta ng ballpen ay tila naging dugo sa kanyang paningin. Naghihintay na lamang na dumampi sa papel upang tuluyang selyuhan ang kanilang kapalaran. Pipirmahan ko ba ang kamatayan ng aking dangal upang bigyan ng buhay ang aking anak? O hahayaan ko bang lamunin kami ng dilim dahil sa takot na mawala ang huling koneksyon namin sa taong mahal ko? Inilapat ni Theodora ang dulo ng panulat sa papel, habang ang isang patak ng luha ay bumagsak sa eksaktong lugar kung saan dapat naroon ang kanyang pangalan. Binubura ang kalinisan ng puting pahina. Ang mansyon ng mga Buenaflor ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na tila ba sumasakal sa bawat sulok ng malalawak na napasilyo. Sa loob ng kanyang silid-aklatan, nakaupo si Doña Ratna sa isang silyang gawa sa madilim na narra, habang ang liwanag ng isang lampara ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Ang kanyang mga kamay, na laging matatag at puno ng awtoridad, ay nanginginig ngayon habang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Sa gitna ng kanyang palad ay naroon ang isang maliit na bagay na nagpabaliktad sa kanyang mundo. Isang gintong pendant na may ukit ng letrang S. Ang bawat detalye ng pendant ay pamilyar sa kanya. Ang kurbada ng ginto, ang kinang na tila hindi kumukupas sa kabila ng dumi ng putik na kanina, ay nakabalot dito. Naaalala niya ang araw na ibinigay niya ito kay Santino noong 18 kaarawan ng kanyang anak. Isuot mo ito, Santino, upang lagi mong maalala na ikaw ay isang Buenaflor, ang sabi niya noon. Ngunit paanong ang isang sagradong pag-aari ng kanilang pamilya ay napunta sa mga kamay ng isang babaeng nagtitinda ng sampagita? Ang tunog ng marahang pagbukas ng pinto ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok si Enrico. Suot ang kanyang laging malinis na ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tita, hindi ka pa ba natutulog? It's late. At alam kong naging stressful ang araw mo dahil sa babaeng yun sa cemetery, ang sabi ni Enrico. Habang lumalapit, ang kanyang boses ay tila isang malambot na pilus na may nakatagong lason. Ipinakita ni Ratna ang pendant sa kanyang pamangkin. Nakita ko ito sa putikan, Enrico, doon sa lugar kung saan nakaluhod ang babaeng iyon. Ito ang pendant ni Santino. Ang boses ni Ratna ay mahina, puno ng kalituhan na bihira niyang maramdaman. Saglit na nanigas si Enrico, ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang uri ng pangamba na agad din niyang itinago sa likod ng isang mapait na tawa. Tita, look at that woman. She's a professional scammer. Malamang ay ninakaw niya yan kay Santino noong buhay pa siya. O baka naman napulot lang niya kung saan. Those people know how to play the part of a victim para makuha ang awa mo. Don't let a piece of jewelry cloud your judgment. Santino is a noble man. Hinding-hindi niya ibibigay ang family heirloom natin sa isang hampas lupa. Nakinig si Ratna. Pilit na pinaniniwala ang sarili sa mga lohikal na salita ni Enrico. Oo, tama ang kanyang pamangkin. Ang mga taong salat sa buhay
ay madalas gumagamit ng panlilinlang upang makaangat. Ngunit may isang bahagi ng kanyang puso, ang bahaging pagmamay-ari pa rin ng kanyang pagiging ina, ang tumututol. Ang tingin ni Teodora sa kanya kanina, puno ng sugat ngunit may kasamang dangal, ay hindi katulad ng tingin ng isang magnanakaw. Nang makaalis si Enrico, hindi pa rin mapakali si Ratna. Tila may isang tinig sa loob ng kanyang isipan na nag-udyok sa kanya na maghanap pa. Lumapit siya sa isang lumang cabinet kung saan nakatago ang mga gamit ni Santino na hindi niya ipinatapon. Ang amoy ng alikabok at ang bango ng lumang papel ay sumalubong sa kanya, isang masakit na paalala ng kanyang pangungulila. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga libro, nakakita siya ng isang maliit na kahon na gawa sa pelus. Sa loob nito ay may isang Polaroid na larawan, luma at tila kumupas na ang mga kulay. Sa larawan, makikita si Santino na nakangiti ng wagas, isang ngiti na matagal nang hindi nakita ni Ratna bago ito pumanaw. At sa tabi ng kanyang anak, nakasandal ang isang batang Teodora. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit at ang paligid nila ay puno ng mga sampagitang tila nagdiriwang sa kanilang pag-ibig. Dahan-dahang binaligtad ni Ratna ang larawan. Sa likod nito, gamit ang pamilyar na sulat kamay ni Santino, ay may nakasulat na mga salitang tila naging isang malakas na dagok sa dibdib ng matandang babae. Ikaw ang aking tahanan, Teodora. Kahit ang buong mundo ay tumalikod, sa bango ng sampagita at sa piling mo, ako ay laging babalik. Ang bawat titik ay tila isang buhay na saksi sa isang katotohanang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang luha, na matagal nang hindi dumadaloy sa mga mata ni Doña Ratna, ay unti-unting namuo at bumagsak sa ibabaw ng larawan. Ang lamig ng silid ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding init ng pagsisisi na nagsisimulang gumuho sa pader ng kanyang pagkatao. Sino nga ba ang tunay na nagnakaw? Ang babaeng nawalan ng lahat? O ang inang pilit na kinuha ang lahat mula sa kanyang anak dahil sa maling paniniwala ng dangal? Napatitig si Ratna sa pendant na nasa ibabaw ng mesa. Ang ginto nito ay tila nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng lampara, sumasalamin sa mga lihim na pilit ibinabaon, ngunit laging humahanap ng paraan upang lumitaw. Ang bawat paghinga ni Ratna ay naging mabigat. Tila ang hangin sa loob ng silid ay napuno ng halimuyak ng mga bulaklak na kanyang minaliit. Ang bango ng sampagita na ngayon ay nagdadala ng amoy ng katotohanang hindi na niya matatakasan. Ang bawat hakbang ni Teodora sa pasilyo ng ospital ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang kanyang mga mata ay namumula at pagod. Isang malinaw na saksi sa mga gabing walang tulog at mga luhang hindi maubos-ubos. Hawak niya ang isang maliit na reseta. Ang papel ay lukot na sa higpit ng kanyang hawak. Sa kanyang isipan, ang tanging mahalaga ay ang mailigtas si Lyra. Kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang huling patak ng dignidad. Hindi kalayuan, sa isang madilim na sulok ng labi, nagmamasid sina Enrico at Maribeth. Ang kanilang mga titig ay tila mga buwitreng naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumagpang. Alam niyo, Maribeth, ang mga taong desperado ay madaling itulak sa bangin. Ang bulong ni Enrico, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng babala. Kailangan nating ipakita kay Tita Ratna na ang babaeng ito ay walang pinag-iba sa isang karaniwang magnanakaw. Ngumiti si Maribeth, isang ngiting puno ng kumpiyansa. Don't worry, pinsan. Nakausap ko na ang isa sa mga tauhan sa pharmacy. All we need to do is lead Teodora to the trap. Siya na mismo ang kukuha ng sarili niyang bitag. Habang naglalakad si Teodora patungo sa butika ng ospital, isang nurse ang lumapit sa kanya. Mrs. Salazar? Kayo po ang ina ni Lyra, di ba? May isang mabuting loob na nag-donate ng mga mamahaling gamot para sa anak niyo. Naroon na sa counter
Kailangan nyo lang kunin at dalhin agad sa ICU, ang sabi ng babae bago mabilis na nawala sa dami ng tao. Ang puso ni Teodora ay napuno ng pasasalamat. Akala niya ay dininig na ng langit ang kanyang mga dalangin. Halos tumakbo siya patungo sa counter, kinuha ang isang maliit na supot na naglalaman ng mga vial ng gamot at mabilis na naglakad pabalik sa silid ng kanyang anak. Ang bango ng pag-asa ay tila humahalimuyak sa kanyang paligid. Hindi niya alam na ito ay amoy lamang ng lason na binalot sa matamis na salita. Mrs. Salazar, sandali lang po. Ang boses ng isang security guard ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Kasunod nito ay ang matitigas na tunog ng mga sapatos na nagmamadaling lumapit sa kanya. Kasabay nito, lumitaw si Doña Ratna mula sa kabilang dulo ng hall, kasama si Enrico na kunwari ay naguguluhan sa nangyayari. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tanong ni Ratna. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na may halong gulat. Tumingin siya sa supot na hawak ni Teodora, pagkatapos ay sa gwardiya na ngayon ay humahawak na sa braso ng babae. Ma'am, nahuli po namin siya sa CCTV. Kinuha niya ang mga gamot na ito sa pharmacy nang walang bayad at walang kaukulang pirma. Ito po ay mga high-value medicine na sadyang itinatago para sa mga pasyenteng nakabayad na, ang paliwanag ng gwardiya. Napatitig si Teodora sa supot, pagkatapos ay kay Ratna. Ma'am, hindi po. May nagsabi po sa akin na donasyon ito. Isang nurse po ang lumapit sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo para sa kaunting pangunawa. Tita, see? I told you, ang singit ni Enrico. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng lungkot. She's using Lyra's condition para makapagnakaw. Ganyan sila kadesperado para sa pera at gamot. Akala niyo ba ay may dangal siya? Ito ang katotohanan, tita. Gagamitin niya kahit ang sarili niyang anak para makapanlinlang. Tumingin si Ratna kay Teodora. Ang larawan ng kanyang anak na si Santino at ang pendant na nahanap niya ay biglang naglaho sa kanyang isipan, pinalitan ng matinding galit at pagkadismaya. Pakiramdam niya ay muli siyang niloko ng sarili niyang damdamin. Ang paniniwalang nagsisimulang mabuo sa kanyang puso ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinangay ng alon. Akala ko ay nagkamali ako sa paghusga sa iyo, ang mahinang sabi ni Ratna. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Akala ko ay may natitira ka pang katiting na hiya sa katawan mo. Pero tama nga sila. Ang isang tulad mo ay hinding-hindi magbabago. Sa isang iglap, itinaas ni Ratna ang kanyang kamay. Ang tunog ng pagtama ng palad sa balat ay tila isang kulog na yumanig sa buong pasilyo. Ang mukha ni Teodora ay nalingat. Ang kanyang pisngi ay agad na nag-apoy sa hapdi. Ngunit mas masakit ang tindi ng kahihiyan na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ito ang ikalawang pagkakataon na sinampal siya ng katotohanan sa mata ng mundong ito. Siya ay laging mali. Huwag na huwag mo nang babanggitin ang pangalan ng anak ko. Ang gigil na sabi ni Ratna habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa galit. Magnanakaw ka. Wala kang karapatang maging ina ng apo ko. Napaupo si Teodora sa malamig na sahig. Ang supot ng mga gamot ay nagkalat sa kanyang paanan. Tumingin siya sa itaas. Nakita ang mapanuyang ngiti ni Maribeth sa malayo at ang malamig na titig ni Enrico. Ang bawat singhap niya ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang baga. Ang katarungan ay tila isang bituin na napakalayo, habang ang dilim ng kasinungalingan ay tuluyan ng lumamon sa kanyang kaisa-isang liwanag. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng pasilyo, habang ang mga tao ay naglalakad sa kanyang paligid na tila wala silang nakikita. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang hininga na tila isang hikbi na ayaw lumabas. Saan siya kukuha ng lakas para bumangon kung ang mismong taong dapat ay kakampi niya ang siyang nagbaon sa kanya sa higit na malalim na dusa? Ang langit ay balot ng makapal na ulap
Tila isang telon na nagbababadya ng panibagong pagluha ng kalawakan. Sa labas ng ospital, malapit sa isang maliit na kapilya, nakatayo si Doña Ratna habang hinihintay ang kanyang sasakyan. Ang hangin ay may dalang lamig na tumatagos sa kanyang mamahaling suot. Ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Sa kabila ng galit at sampal na ibinigay niya kay Teodora, ang larawan ng kanyang anak na si Santino ay patuloy na bumabalik sa kanyang gunita. Tila isang multong hindi matahimik. Sa di kalayuan, isang maliit na bulto ang nakaupo sa isang sementadong baitang. Isang batang babae, may suot na kupas na t-shirt at tsinelas na halos manipis na ang swelas, ang maingat na nag-aayos ng mga tuhog ng sampagita. Si Lyra iyon. Bagaman mahina pa ang katawan mula sa pagkakakonfine at lihim na tumakas sa kanyang silid upang tulungan ang kanyang ina. Ang bata ay pilit na kumikilos. Ang kanyang mga daliri, kahit nanginginig, ay bihasa sa paghawak ng mga puting bulaklak. Napansin ni Ratna ang bata. Karaniwan ay agad siyang tatalikod o tatawag ng gwardiya upang paalisin ang sinumang pulubi. Ngunit may kung anong puwersa ang pumigil sa kanyang mga paa. Ang paraan ng pagkakayuko ng bata, ang bahagyang pagkiling ng ulo nito habang inaayos ang mga bulaklak ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa puso ng matandang babae. Para itong isang pamilyar na anino mula sa nakaraan. Dahan-dahang lumapit si Ratna. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay hindi nagbigay ng babala sa bata hanggang sa makatayo na siya sa harap nito. Tumingala si Lyra. Ang kanyang mga mata ay malaki, malalim, at puno ng isang uri ng ningning na tila ba nakita na ni Ratna noon sa mukha ng sariling anak. Bili na po kayo ng sampagwita, ma'am, para po sa gamot ko at para hindi na umiyak si mama. Ang mahinang boses ni Lyra ay tila isang haplos ng sutla sa nagngangalit na kalooban ni Ratna. Hindi nakapagsalita si Ratna. Tinitigan niya ang maliliit na kamay ng bata na may mga bakas ng dumi at dagta ng bulaklak. Kinuha niya ang isang tuhog at ang halimuyak ng sampagwita ay agad na sumalubong sa kanyang pangamoy. Ito ang bango na laging dala ni Santino tuwing uuwi ito mula sa pakikipagtagpo kay Teodora noon. Isang amoy na kinasusuklaman ni Ratna. Ngunit ngayon ay tila nagdadala ng isang mensaheng hindi niya kayang baliwalain. Sino ang nagturo sa iyo na gumawa nito? Ang tanong ni Ratna. Ang kanyang boses ay hindi na kasing talim ng dati. May bahid ito ng pag-aalinlangan ng isang pader na unti-unting nagkakaroon ng lamat. Ngumiti si Lyra, isang ngangiting tila nagbigay ng liwanag sa madilim na hapon. Si Mama po, sabi niya, ang sampagwita ay parang panalangin, kahit maliit, mabango sa langit. Biglang huminto ang mundo ni Ratna nang mapansin niya ang isang bagay na nakasabit sa leeg ng bata. Sa ilalim ng kupas na damit, sumilip ang isang gintong pendant, ang kapares ng pendant na nahanap niya sa putikan. Ang letrang S ay kuminang sa gitna ng kulimlim na paligid, tila isang mata na nagmamasid sa kanya. Hinuhusgahan ang bawat pagkakamaling nagawa niya. Naramdaman ni Ratna ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng luhika, ang lahat ng panggagaslight ni Enrico at Maribeth ay tila naging abo sa harap ng batang ito. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat ni Lyra ay tila sumisigaw sa kanya, humihingi ng pagkilala na matagal na niyang ipinagkakait. Lalayo na sana si Ratna, natatakot sa emosyong bumabalot sa kanya, nang biglang hawakan ni Lyra ang dulo ng kanyang daliri. Ang hawak ng bata ay mainit, malambot, at puno ng isang uri ng pagtitiwala na hindi deserve ni Ratna. Lola, kayo po ba ang lola ko? Ang tanong ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Nakita ko po kayo sa picture ni Papa Santino na tinitignan ni Mama gabi-gabi. Sabi niya, maganda raw po kayo at mabait, kaya lang ay nalulungkot lang po kayo, kaya kayo galit. Ang salitang lola ay tila isang dambuhalang kampana
na umalingaw-ngaw sa buong pagkatao ni Ratna. Hindi ito tunog ng tagumpay o yaman, kundi tunog ng isang pusong nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing sa yelo ng kapalaluan. Ang bawat salita ng bata ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Binubura ang lahat ng kasinungalingang itinanim sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Napatitig si Ratna sa bata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Paanong ang isang batang itinaboy niya ay mayroon pang kakayahang makita ang kabutihan sa kanya? Paanong ang isang hampas lupa sa kanyang paningin ay nagpalaki ng isang anghel na may ganitong uri ng pagpatawad? Bago pa siya makasagot, nakita niya si Theodora sa malayo na nagmamadaling tumatakbo patungo sa kanila. Ang mukha ay puno ng takot at pag-aalala. Ngunit bago pa makalapit ang ina, muling tumingin si Lyra kay Ratna. Ang kanyang kamay ay hindi bumibitaw sa daliri ng matanda. "Huwag na po kayong malungkot, Lola. Bibigyan ko po kayo ng bulaklak araw-araw." Ang huling hirit ng bata bago siya binuhat ng kanyang ina. Naiwan si Doña Ratna na nakatayo sa gitna ng ambon. Hawak ang isang tuhog ng sampagwita na tila ba ito ang pinakamahalagang alahas sa buong mundo. Ang kanyang sasakyan ay dumating na. Ang pinto ay binuksan ng kanyang driver, ngunit hindi siya kumilos. Ang kanyang tingin ay nakapako sa papalayong mag-ina, habang ang salitang lola ay patuloy na nagpaparamdam ng isang uri ng hapdi at tamis sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, ang katotohanan ay tila isang bahana, unti-unting tumatangay sa lahat ng kanyang itinatag na pader. Ngunit sa likod ng baha, naroon ang isang nakakatakot na tanong. May karapatan pa ba siyang tawaging lola matapos ang lahat ng ginawa niya? O huli na ang lahat upang mabawi ang bawat sampal na ibinigay niya sa tanging pamilyang iniwan ng kanyang anak? Ang takip silim sa sementeryo ng Santa Amparo ay tila isang dambuhalang lona ng lila at abo na unti-unting lumalambong sa mga himlayan. Sa oras na ito, ang amoy ng natutunaw na pagkit ng mga kandila at ang halimuyak ng mga lantang bulaklak ay naghahalo sa hangin, lumilikha ng isang kapaligirang mabigat sa dibdib at puno ng mga lihim. Nagbalik si Theodora sa puntod ni Santino, hindi upang dumaing, kundi upang maghanap ng lakas sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng kanyang buhay. Habang maingat niyang inaayos ang mga natitirang talulot ng sampagitas sa ibabaw ng marmol, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Hindi ito ang anino ng isang kaaway, kundi ng isang matandang babaeng balot ng madilim na bandana. Ang balat ay tila tuyong dahon sa dami ng kulubot, at may hawak na kumpol ng mga kandilang hindi pa nasisindihan. Si Aling Sabel, ang matandang nagtitinda ng kandila, na halos naging bahagi na ng sementeryo sa loob ng ilang dekada. Hiha! Ang pag-ibig na tapat ay hindi kailanman natatabunan ng lupa. Ang paos na boses ni Aling Sabel ay tila isang kalansing ng lumang bakal sa katahimikan. Nakikita kita rito gabi-gabi. Ang iyong mga luha ay tila mga perlas na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng lalaking yan. Tumingala si Theodora. Ang kanyang mga mata ay blangko. Aling Sabel, minsan po ay naiisip ko kung bakit kinuha siya ng maaga. Kung buhay lang sana si Santino, hindi sana ganito kahirap ang lahat. Bumuntong hininga ang matanda, at ang usok mula sa kanyang hinihit-hit na abano ay gumuhit ng mga kakaibang hugis sa hangin. Ang kamatayan ay madalas na dumarating na parang magnanakaw hidya. Ngunit ang kamatayan ni Santino, iyon ay hindi isang aksidente ng tadhana. Biglang tumigil ang mundo ni Theodora. Ang kanyang mga kamay, na hawak ang basang-basahan, ay nanigas. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Lumapit si Aling Sabel, ang kanyang mga mata ay lumingon-lingon sa paligid bago bumulong. Noong gabing iyon, bago mamatay ang iyong asawa, naroon ako sa labas ng mansyon ng mga Buenaflor. Naglalakad ako para maghatid ng mga kandila sa kapilya nang makita ko ang kotse ni Santino sa garahe. At nakita ko ang pamangkin ni Doña Ratna
Si Enrico. May hawak siyang mga kagamitang bakal at matagal siyang nanatili sa ilalim ng sasakyan. Ang kanyang mga kilos ay tila isang daga na naghahanap ng masisira. Naramdaman ni Teodora ang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Aling Sabel ay tila isang piraso ng yelo na inilalagay sa loob ng kanyang mga ugat. Ang alaala ng aksidente, ang nawalang preno, ang sasakyang bumulusok sa bangin, ang dugo ang katawan ni Santino ay muling sumariwa sa kanyang isipan. Ngunit ngayon ay may kasama ng mukha ng isang mamamatay tao. Bakit ngayon niyo lang sinabi ito, Aling Sabel? Ang tanong ni Teodora, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig dahil sa tindi ng emosyon. Sino ang maniniwala sa isang matandang tulad ko, Hija? Ang mga Buenaflor ay makapangyarihan. At pagkatapos ng libing, nakita ko si Enrico na nakatingin sa akin. Isang tingin na nangangako ng kamatayan kung bubuka ang aking bibig. Takot ako, Hija. Ngunit nang makita ko ang batang si Lira, nalaman kong hindi ko na kayang dalhin ang lihim na ito sa aking hukay. Ang galit na matagal nang ibinaon ni Teodora sa ilalim ng kanyang pagtitiis ay biglang nag-alab. Ang kanyang dibdib ay mabilis na bumabangon at bumababa. Tila isang bulkang mayon na handang sumabog. Si Enrico, ang taong laging nakangiti sa likod ni Ratna, ang taong nagtulak sa kanya sa putikan, ang siya palang kumuha sa ama ng kanyang anak. Kailangan nating sabihin ito kay Doña Ratna, ang sabi ni Teodora, habang pilit na tumatayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Mag-iingat ka, Hija. Ang huling babala ni Aling Sabel bago ito dahan-dahang naglaho sa pagitan ng mga matataas na krus. Ang mga taong pumatay na minsan ay hindi magdadalawang isip na pumatay muli upang manatiling malinis ang kanilang pangalan. Nagmadaling lumabas si Teodora sa sementeryo. Ang dilim ay tuluyan ng lumamon sa paligid at ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga malalayong ilaw ng kalsada. Ang kanyang isipan ay puno ng mga plano, ng mga tanong, at ng isang matinding kaba na tila isang mabigat na bato sa kanyang sikmura. Habang naglalakad siya patungo sa sakayan ng jeep, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya. Ang bawat tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay tila sinusundan ng isa pang tunog, mas mabigat at mas mapanganib. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita, kundi ang mga anino ng mga puno na tila mga kamay na gustong humablot sa kanya. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang bumabaybay sa gilid ng kalsada. Walang mga ilaw, tila isang dambuhalang hayop na nag-aabang ng biktima. Ang tunog ng makina nito ay tila isang mahinang ungal na nagpapataas ng balahibo ni Teodora. Binilisan niya ang kanyang lakad. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Nang malapit na siya sa liwanag ng kalsada, biglang bumukas ang mga high beam na ilaw ng itim na sasakyan. Binubulag siya sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng pag-arangkada ng gulong sa graba ay tila isang hiyaw ng kamatayan na papalapit sa kanya. 3-4 na metro na lang. Ang kaisa-isang saksi sa katotohanan ay tila abot kamay na ng panganib. Sino ang nasa loob ng sasakyang iyon? At hanggang saan ang kayang gawin ni Enrico upang manatiling nakatago ang kanyang karumal-dumal na lihim? Huwag niyo po akong hawakan! Wala akong ginawang masama! Ang sigaw ni Teodora ay napigtas sa gitna ng malamig na hangin ng gabi habang ang matitigas na bisig ng mga alagad ng batas ay pumupuwersa sa kanyang mga braso. Sa harap ng marangyang gate ng mansyon ng mga Buenaflor, kung saan binalak ni Teodora na isumbong ang katotohanan, isang patibong na pala ang naghihintay sa kanya. Officer, iyan ang babaeng pilit na pumasok sa aming bakuran. May dala siyang patalim at balak niya kaming nakawan, o baka higit pa doon. Ang boses ni Enrico ay puno ng mapagkunwaring kaba, habang nakatayo siya sa likod ng mga rehas na bakal ng mansyon. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino
Ngunit ang kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata ay tila isang apoy na tumutupok sa huling pag-asa ni Teodora. Nagsisinungaling siya. Pinatay niya si Santino. Officer, maniwala kayo sa akin. Ang bawat pagsigaw ni Teodora ay tila nawawalan ng saysay habang ang malamig na bakal ng posas ay humahapit sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng mga posas ay hindi narinig bilang isang mekanikal na ingay, kundi naramdaman bilang isang mabigat na hatol na nagpatahimik sa kanyang kaluluwa. Dinala siya sa presinto, isang lugar na amoy lumang papel, usok ng sigarilyo at tuyong pawis. Ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay tila paglubog sa isang malalim na balon ng kawalan ng katarungan. Nang itulak siya sa loob ng selda, ang marahas na paghampas ng pintong bakal ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Isang tunog na nagpapahayag ng katapusan ng kanyang kalayaan. Napaupo si Teodora sa isang manipis na kahoy na upuan, ang tanging kagamitan sa loob ng madilim na silid. Ang dingding ay puno ng mga gasgas at mga pangalang iniwan ng mga taong nauna sa kanya, mga saksi sa libu-libong kwento ng dusa. Ang malamig na simoy ng gabi na pumapasok sa maliit at may rehas na bintana ay tila humihigop sa init ng kanyang katawan. Ngunit ang mas masakit na lamig ay ang nararamdaman niya sa kanyang puso, ang takot para kay Lyra. Anak, ang anak ko. Ang mahinang bulong ni Teodora habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa maruming sahig. Naisip niya si Lyra na mag-isa sa ospital. Walang humahawak sa kanyang kamay, walang bumubulong ng mga kwento tungkol kay Papa Santino. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang kutsilyong dahan-dahang pumuputol sa hininga ni Teodora. Sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang mukha ni Enrico sa kanyang balintataw. Naalala niya ang mapanuyang namangiti nito habang siya ay isinasakay sa patrol car. Napagtanto ni Teodora na ang seldang ito ay hindi lamang gawa sa bakal at semento. Ito ay binuo ng salapi at kapangyarihan ng mga buena flor. Ang katarungan sa bansang ito ay tila isang mamahaling hiyas na tanging ang mga mayayaman lamang ang may karapatang magsuot, habang ang mga tulad niyang dukha ay nananatiling nakayuko sa ilalim ng kanilang mga talampakan. Nang dumatay ang madaling araw, isang pulis ang lumapit sa kanyang selda. Ang mukha nito ay puno ng pagkabahala na bihira niyang makita sa mga taong sanay na sa krimen. Mrs. Salazar, tumawag ang ospital. Ang simula ng pulis, ang kanyang boses ay mahina at tila nag-aalangan. Ang anak niyo, si Lyra, nagkaroon siya ng malubhang komplikasyon kagabi. Hinahanap ka niya, Teodora. Pero dahil sa mga kasong isinampalaban sa'yo, hindi ka namin pwedeng palabasin ng walang piyansa. Ang bawat salita ng pulis ay tila isang dambuhalang bato na bumagsak sa ulo ni Teodora. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang anak ay naghihingalo at siya ay nakakulong sa loob ng isang hawla ng kasinungalingan. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon, at ang tanging taong maaaring tumulong sa kanya ay ang siyang nagbaon sa kanya sa hukay na ito. Sumigaw si Teodora, isang hiyaw ng purong pagdurusa na yumanig sa bawat sulok ng presinto. Hinawakan niya ang mga rehas na bakal, niyuyog ang mga ito ng buong lakas hanggang sa mamula at magsugat ang kanyang mga palad. Palabasin niyo ako, ang anak ko. Kailangan ako ng anak ko. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng kawalang pag-asa. Sa malayo, ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip. Ngunit para kay Teodora, ang umagang ito ay simula lamang ng isang mas mahaba at mas madilim na gabi. Paano niya maililigtas ang kanyang anak kung ang bawat pintong tinatahak niya ay sinasara ng kamay ng kawalang katarungan? Ang huling imahe sa kanyang isipan bago siya manghina sa sahig ay ang mukha ni Lyra, maputla, nahihirapan, at tumatawag sa kanyang pangalan sa gitna ng isang malamig na kwarto sa ospital na wala siyang kapangyarihang puntahan.
Ang puting sobre na nasa ibabaw ng lamesa ni Doña Ratna ay tila isang piraso ng yelo na naglalabas ng nakakangilong lamig sa loob ng kanyang silid. Sa loob ng maraming dekada, ang matandang babae ay sanay na humawak ng mga kontrata ng bilyon-bilyong piso, mga titulo ng lupa, at mga dokumentong nagdidikta sa kapalaran ng maraming tao. Ngunit sa sandaling ito, ang manipis na papel na naglalaman ng resulta ng DNA test ay tila mas mabigat pa kaysa sa lahat ng kanyang pag-aari. Ang bawat paghinga niya ay mababaw, tila ba ang hangin sa loob ng kwarto ay unti-unti nang nauubos. Dahan-dahang kinuha ni Ratna ang letter opener na gawa sa pilak. Ang dulo nito ay dumaan sa gilid ng sobre, isang swabe at tahimik na pagpunit na tila ba humihiwa rin sa kanyang sariling balat. Nang mailabas niya ang dokumento, ang unang bumungad sa kanya ay ang mga teknikal na salitang hindi niya agad maintindihan hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata sa ibabang bahagi ng pahina. 79% at 70 puntos. Positibo. Naramdaman ni Ratna ang isang marahas na pagpintig sa kanyang lalamunan. Isang tibok ng puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang papel ay dahan-dahang naggusot sa higpit ng kanyang pagkakahawak habang ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Napaupo siya, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng katotohanang dumantay sa kanyang balikat. Si Lira ay hindi lamang basta batang pulubi na nagtitinda ng sampagwita. Ang batang yon na kanyang itinataboy at hinahamak ay tunay na dugo ng kanyang dugo. Ang huling kislap ng buhay ni Santino ay naroon sa mga ugat ng batang kanyang pinabayaan. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang bawat sampal na ibinigay niya kay Teodora. Ang tunog ng kanyang palad na dumadapo sa pisngi ng babae ay tila muling umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, mas masakit at mas malakas kaysa noong una. Naalala niya ang mukha ni Lira sa sementeryo, ang mga matang puno ng takot, ngunit may bahid ng pagkilala. Naalala niya ang bawat mapangaping salitang lumabas sa kanyang bibig, hampas lupa, magnanakaw, walang dangal. Bawat salitang yon ay tila naging mga matatalim na pako, na ngayon ay bumabaon sa kanyang sariling konsensya. Patawarin mo ako, Santino. Ang mahinang bulong ni Ratna, ang kanyang boses ay tila isang basag na kristal sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga luha na sa loob ng maraming taon ay itinuring niyang tanda ng kahinaan ay malayang dumaloy at pumatak sa dokumentong nagpapatunay ng kanyang malaking pagkakamali. Ang bawat patak ng luha ay nag-iiwan ng mantsa sa papel, tila ba binubura ang kalinisan ng kanyang pangalan at ang tigas ng kanyang paninindigan. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang imahe ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Si Lira sa loob ng emergency room, maputla at naghihingalo. At si Teodora, na ayon sa ulat ni Enrico ay nasa kulungan dahil sa pagnanakaw. Ngayon lamang nagliwanag ang lahat sa kanya. Ang pagnanakaw ng gamot, ang pilit na pagpasok sa mansyon, lahat ng yon ay hindi gawa ng isang kriminal, kundi gawa ng isang inang desperadong isalba ang buhay ng kanyang anak. Isang inang tinapakan niya ang huling pag-asa. Tumayo si Ratna. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa isang uri ng determinasyong hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi na ito tungkol sa negosyo o sa reputasyon ng mga Buena Flor. Ito ay tungkol sa pagbawi sa isang kaluluwang kinuha niya sa gitna ng kanyang pagkabulag. Binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang pagtakbo palayo sa kanyang madilim na nakaraan. Nasalubong niya si Enrico sa hagdanan na may dalang tasa ng kape at ang kanyang nakasanayang mapanlinlang ng ngiti. "Tita, saan ka pupunta? Gabi na, baka mapagod ka." Ang sabi nito, ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Tumingin si Ratna kay Enrico. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang lason sa likod ng mga ngiting iyon.
Nakita niya ang bawat kasinungalingang itinanim nito sa kanyang isipan. Hindi siya sumagot. Sa halip ay mabilis siyang bumaba at tinawag ang kanyang driver. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang cellphone upang tawagan ang kanyang pinakatiwalang abogado. Habang ang sasakyan ay mabilis na bumabaybay sa kalsada patungo sa ospital, ang bawat ilaw na nadadaanan nila ay tila nagtatanong sa kanya, may oras pa ba? Mapapatawad pa ba siya ng isang inang kanyang winasak? Ang bango ng sampagitang binigay sa kanya ni Lyra noong hapon na yon ay tila nananatili pa rin sa loob ng sasakyan. Isang halimuyak na ngayon ay hindi na amoy ng kahirapan, kundi amoy ng isang pagkakataong hindi niya dapat hayaang mawala. Bibilisan niyo ang pagmamaneho. Ang utos ni Ratna sa driver. Ang kanyang tinig ay gumuho sa gitna ng isang hikbi. Kailangan kong makarating sa apo ko bago mahuli ang lahat. Minsan, ang tubig na lang ang iniinom niya para lang may maibili ng gatas at gamot si Lyra. Ang mga salitang ito mula sa isang kapitbahay ni Teodora ay tila isang mariing dagan sa dibdib ni Doña Ratna habang binabaybay niya ang masikip at maputik na eskinita ng barangay sa tabi ng Ilog Pasig. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa madulas na tabla at basang lupa ay tila isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng kanyang sariling konsensya. Ang amoy ng nabulok na basura, ang masangsang na singaw ng maitim na ilog, at ang init na nagmumula sa mga dikit-dikit na bubong na yero ay tila sumasakal sa kanya. Isang mundong ni sa panaginip ay hindi niya inakalang pinaninirahan ng kaisa-isang anak ni Santino. Nakatayo si Ratna sa harap ng barong-baro ni Teodora. Ang pintuan ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy na halos mabulok na sa katandaan. Sa loob, ang liwanag na nagmumula sa isang maliit na bintana ay nagpapakita ng isang silid na walang anumang karangyaan, isang lumang banig, ilang piraso ng kupas na damit na maayos na nakatupi, at isang maliit na kalan na wala ng apoy. Ang bawat sulok ng tahanang ito ay sumisigaw ng isang uri ng kahirapang hindi idinaraing, isang uri ng sakripisyong tahimik na dinadala ni Teodora sa loob ng maraming taon. Sino po sila? Kung hinahanap niyo si Teodora, wala po siya rito. Nakulong po ang kawawang bata dahil sa bintang ng mga mapangaping mayayaman. Ang boses ni Aling Nena, ang matandang kapitbahay, ay puno ng pait at simpatya. Hindi niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Ang akala niya ay isa lamang itong opisyal ng gobyerno o isang taong may mabuting loob. Napakabuting ina ni Teodora, ma'am. Nakikita ko siyang umuuwi ng hating gabi mula sa pagtitinda, basang-basa ng ulan. Pero nakangiti pa rin kapag nakikita ang anak niya. Minsan, kahit tuyo at asin na lang ang ulam nila, tinitiyak niyang busog si Lyra bago siya matulog. Naramdaman ni Ratna ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat kwentong narinig niya ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Binubura ang lahat ng kasinungalingang itinanim ni na Enrico at Maribeth. Ang babaeng tinawag niyang hampas lupa at magnanakaw ay siya palang nagbigay ng lahat ng kanyang lakas upang protektahan ang kaisa-isang alaala ng kanyang anak. Ang katotohanan ay tila isang baha na unti-unting lumulunod sa lahat ng kanyang pagkatao. Lumapit si Ratna sa isang maliit na altar sa sulok ng silid. Doon, sa tabi ng isang basag na baso na may lamang mga lantang bulaklak ng sampagita, ay nakita niya ang isang lumang sobre. Ang papel nito ay dilaw na sa katandaan at may mga mantsa ng luha na tila ba naging bahagi na ng sulat. Dahan-dahan niya itong binuksan at ang pamilyar na sulat kamay ni Santino ay muling bumungad sa kanya. Tila isang tinig mula sa kabilang buhay na nagigising sa kanyang natutulog na kaluluwa. Teodora, kung mababasa mo ito, alam ko na marahil ay wala na ako sa tabi mo. Ang simula ng sulat, ang bawat titik ay tila isang tibok ng puso. Huwag kang matakot sa aking ina. Alam kong matigas ang kanyang puso, pero naniniwala ako
na balang araw, makikita rin niya ang kabutihang nakikita ko sa'yo. Huwag mong isuko si Lyra. Siya ang ating buhay, ang ating pag-ibig na hindi kailanman mamamatay. Patawarin mo ako kung hindi kita nagawang protektahan hanggang sa huli. Nayakap ni Ratna ang sulat sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga hikbi ay hindi na mapigilan at umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na barong-baro. Ang bango ng sampagita, kahit lanta na, ay tila humahalimuyak sa buong silid. Isang amoy na ngayon ay nagdadala ng katotohanang mas masakit kaysa sa anumang sampal. Napagtanto ni Ratna na ang tunay na magnanakaw ay hindi si Teodora, kundi siya. Ninakaw niya ang pagkakataon ni Santino na maging ama, ninakaw niya ang kaligayahan ng kanyang apo, at ninakaw niya ang dangal ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi magmahal ng wagas. Lumabas si Ratna sa barong-baro. Ang kanyang mukha ay basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang matinding galit laban sa kawalang katarungan. Hindi siya papayag na manatili si Teodora sa likod ng rehas habang ang mga tunay na kriminal ay nagsasaya sa loob ng kanyang mansyon. Sa sandaling iyon, ang Doña Ratna na puno ng kapalaluan ay tuluyan ng namatay at ang isinilang ay isang lola at ina na handang itaya ang lahat para sa kanyang pamilya. Manong, dumiretso tayo sa presinto. Ang utos ni Ratna sa kanyang driver, ang kanyang boses ay tila isang bakal na hindi mababasag. At tawagan mo ang Chief of Police. Sabihin mo, ang pamilya Buenaflor ay darating at hindi ako aalis hanggat hindi nakakalaya ang aking manugang. Habang ang sasakyan ay mabilis na lumalayo sa maruming eskinita, iniwan ni Ratna ang putikan. Ngunit daladala niya sa kanyang puso ang amoy ng sampagwita, isang paalala na ang tunay na kagandahan ay madalas na matatagpuan sa gitna ng pinakamadilim na dusa. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang nakakatakot na kaisipan ang sumagi sa kanya. Paano kung ang pusong winasak niya ng napakaraming taon ay ayaw na siyang tanggapin? Paano kung ang kapatawaran ay isang bundok na hindi na niya kayang akyate? Sa loob ng mansyon ng mga Buenaflor, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng bakal. Ang bawat sulok na dati ay puno ng alaala ng tawanan ni Santino ay nababalot na ngayon ng isang uri ng tensyon na nakakasakal. Sa gitna ng malawak na salas, nakaupo si Doña Ratna. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa porselana. Malamig, matigas, at walang ipinapakitang emosyon. Ngunit sa ilalim ng kanyang panlabas na anyo, ang kanyang isipan ay tila isang mabilis na agos ng tubig na naghahanap ng paraan upang sirain ang mga pader na nakapaligid sa kanya. Pumasok si Enrico sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay tila isang dambuhalang linta na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. Kasunod niya si Maribeth na may hawak na isang itim na folder na tila ba naglalaman ng hatol ng kamatayan. Ang kanilang mga mata ay nagtatagpo sa isang uri ng lihim na tagumpay na hindi na nila kayang itago sa likod ng kanilang mga mapagkunwaring ngiti. Tita, napapansin namin na parang hindi ka na nagiging epektibo sa pagpapatakbo ng kumpanya mula nang mangyari ang insidente sa ospital. Ang simula ni Enrico, ang kanyang boses ay tila isang malambot na pelus na may nakatagong patalim. Ang iyong presyon, ang iyong madalas na pagkawala ng katinuan. Nag-aalala kami sa kalusugan mo. Baka ang lungkot ay tuluyan nang lumamon sa iyong kakayahang mag-isip ng tama. Tumingin si Ratna kay Enrico. Ang kanyang mga mata ay nananatiling blanko. Hinahayaan niya itong magsalita. Hinihintay niyang ipakita ng ahas ang kanyang tunay na kulay. Ito ang mga dokumento, tita. Ang singit ni Maribeth habang inilalapag ang folder sa harap ni Ratna. Narinig ang mahinang kaluskos ng papel sa ibabaw ng lamesang nara. Isang special power of attorney. Iilipat mo sa amin ang pamamahala ng mga ari-arian
at ng korporasyon habang nagpapahinga ka. Para na rin ito sa kapakanan ni Santino para hindi masayang ang pinaghirapan niya dahil lamang sa isang pagkakamali ng kanyang ina. Naramdaman ni Ratna ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang anak mula sa bibig ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi sirain ang kanyang pamilya. Nakita niya kung paano nag-aabang si Enrico. Ang mga daliri nito ay tila mga kuko ng agila na handang sumunggab sa kanyang kaisa-isang hiyas. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang bawat panggagatong nito laban kay Teodora, ang bawat kasinungalingan tungkol sa pagnanakaw, lahat ay bahagi ng isang malaking bitag upang tuluya siyang maalis sa trono. Tita, pirmahan mo na ito. Don't worry, we will take care of everything. You can just rest in your room, away from the stress of that sampagwita girl. Ang muling pag-uudyok ni Enrico, ang boses ay puno ng nakasusuklam na kumpiyansa. Dahan-dahang kinuha ni Ratna ang pluma. Ang ginto nito ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, tila isang saksi sa isang krimeng ginagawa sa harap ng publiko. Naramdaman niya ang matinding panginginig sa kanyang kalooban, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling matatag. Alam niyang ito ang kailangang gawin upang tuluyang mapalabas ang lahat ng baho ng kanyang mga kamag-anak. Kung hindi niya ito gagawin, mananatili silang nakatago sa dilim, nag-aabang ng susunod na pagkakataong pumatay. Inilapat ni Ratna ang dulo ng pluma sa papel. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay tila isang pagtataksil sa sarili niyang dangal, isang selyo sa isang kontratang binuo ng kasakiman. Nang matapos niya ang huling titik, naramdaman niya ang biglang pagbabago sa aura ni Enrico. Ang dating mapagkunwaring pag-aalala ay napalitan ng isang mapanguyam na tawa na hindi na nito kailangang itago. Salamat, tita. Ngayon, pwede ka nang matulog ng mahimbing. O baka naman mas maganda kung doon ka na rin tumira sa ospital kasama ang iyong bagong apo. Ang panunuya ni Enrico, ang kanyang boses ay puno ng lason. Don't bother looking for the legal papers of the police report. I already handled them. Teodora will stay in jail at ang batang iyon, baka hindi na siya abutin ng bukas. Tumayo si Ratna. Dahan-dahan, ang kanyang tindig ay tila isang reynang nawalan ng korona, ngunit may hawak pa ring kapangyarihan sa kanyang mga mata. Tinitigan niya si Enrico at sa gitna ng kanyang pait, isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi inaasahan ni Enrico. Isang ngiti na tila nagbibigay ng kakaibang liwanag sa madilim na silid. Enrico, akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglagay ng bitag? Ang mahinang bulong ni Ratna, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin bago ang isang malakas na bagyo. Marami ka pang hindi alam tungkol sa pamilyang Buenaflor, lalo na ang tungkol sa mga dokumentong pinirmahan mo noong nakaraang taon. Nanigas si Enrico. Ang kanyang tawa ay biglang naputol, napalitan ng isang uri ng pangamba na hindi niya maipaliwanag. Ang ngiti ni Ratna ay tila isang puzzle na hindi niya kayang buuin. Ang bawat paghinga ni Enrico ay naging mababaw, habang ang matandang babae ay dahan-dahang lumalakad palabas ng silid. Iniwan silang dalawa ni Maribeth na puno ng kalituhan. Ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon? Mayroon pa bang nakatagong alas ang matandang Buenaflor na hindi nila napansin? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila naging isang buhay na nilalang, nagmamasid at naghihintay para sa susunod na hakbang sa isang larong ngayon pa lamang tunay na nagsisimula. Ang amoy ng lumang papel at tuyong pawis sa loob ng presinto ay tila isang sumpa na dahan-dahang gumagapang sa balat ni Teodora. Sa loob ng madilim na selda, nakaupo siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap sa sariling mga tuhod habang ang kanyang paningin ay nakapako sa isang maliit na butas sa dingding. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi, isang paalala na ang kanyang mundo ay gumuho na at siya ay naiwang mag-isa
sa ilalim ng mga guho. Ang katahimikan ng gabi ay binalot ng matitigas na tunog ng mga sapatos na naglalakad sa sementadong pasilyo. Bawat hakbang ay tila isang dambuhalang pintig na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi nagtagal. Tumigil ang mga hakbang na iyon sa harap ng kanyang selda. Dahan-dahang itinaas ni Teodora ang kanyang ulo, at ang unang bumungad sa kanya ay ang mga sapatos na gawa sa mamahaling balat. Mga sapatos na hindi nararapat sa isang lugar na puno ng dusa. Napaatras si Teodora nang makita ang mukha ni Doña Ratna sa likod ng mga rehas na bakal. Ang matandang babae ay hindi na mukhang reyna ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang mukha ay tila naging luma at pagod sa loob lamang ng ilang oras. "Bakit kayo nandito?" Ang boses ni Teodora ay paos, tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Wala na ba kayong ibang gagawin kundi saktan ako? Hindi pa ba sapat na nakuha niyo na ang lahat sa akin?" Hindi sumagot si Ratna, sa halip ay dahan-dahang lumuhod ang matandang babae sa harap ng selda. Ang kanyang tuhod ay dumampi sa maruming sahig, isang kilos na nagpabagsak sa lahat ng pader ng kanyang kapalaluan. Ang kalansing ng mga susi na hawak ng pulis sa likuran ay tila naging isang himig ng pagpapakumbaba. "Teodora, patawarin mo ako." Ang mahinang bulong ni Ratna, ang kanyang boses ay gumuho sa gitna ng isang hikbi. "Alam ko na ang totoo. Nakita ko ang sulat ni Santino. Alam ko na si Lira ay tunay na Buena Flor. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag." Napatitig si Teodora sa matandang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ang galit na matagal na niyang iniingatan ay tila naging isang malaking apoy na gustong lumabas. Tumayo siya, lumapit sa rehas, at tinitigan ang luhang dumadaloy sa mga kulubot na pisngi ni Ratna. "Patawad? Akala niyo ba ganoon lang kadali iyon?" Ang boses ni Teodora ay naging matalim na parang labaha. "Akala niyo ba mababayaran ng yaman niyo ang bawat luhang pumatak sa harap ng puntod ni Santino? Ang perang yan, ang pangalan niyo, hindi niyan maibabalik ang dignidad na tinapaktapakan niyo noong mga oras na nagsusumamo ako para sa gamot ng anak ko." Hinawakan ni Teodora ang mga rehas ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa bakal. "Noong sinampal niyo ako, Doña Ratna, hindi lang pisngi ko ang nasaktan. Dinurog niyo ang huling pag-asa ng isang inang walang ibang hangad kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. At ngayon, dahil alam niyo ng kadugo niyo siya, bigla kayong magmamakaawa? Paano kung hindi siya Buena Flor? Hahayaan niyo ba kaming mabulok dito?" Napayuko si Ratna, tinatanggap ang bawat hagupit ng mga salita ni Teodora. "Wala akong dahilan upang ipagtanggol ang sarili ko. Isang malaking pagkakamali ang lahat. Pero pakiusap, Teodora, hayaan mong bumawi ako. Si Lira, nailipat ko na siya sa pinakamagandang suite sa ospital. Ang mga dalubhasang doktor ay nandoon na sa tabi niya. Ligtas na ang anak mo." Nang marinig ang balita tungkol kay Lira, ang matigas na anyo ni Teodora ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding pag-aalala. Ang kanyang mga balikat ay nanghina at dahan-dahan siyang napasandal sa rehas. Ang hininga niya ay naging mabilis. Tila ba ang bigat na daladala niya ay biglang nabawasan, ngunit hindi tuluyang nawala. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Ang tanging nasabi ni Teodora, ang kanyang tinig ay puno ng pananabik. "Pinalaya ka na, Teodora. Naayos na ang lahat ng dokumento laban kay Enrico," ang sabi ni Ratna habang tinutulungan si Teodora na lumabas mula sa selda. Ang paghawak ni Ratna sa braso ni Teodora ay maingat, tila ba humahawak siya sa isang marupok na kristal na ayaw niyang mabasag muli. Habang naglalakad sila palabas ng presinto, ang sariwang hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Ngunit ang bigat sa pagitan ng dalawang babae ay nananatili pa rin. Sumakay sila sa sasakyan patungo sa ospital. Ang katahimikan sa loob ay tila isang dagat na mahirap tawirin. Pagdating sa ospital,
Dinala sila sa isang pribadong palapag. Doon, sa pamamagitan ng malaking salamin ng isang modernong silid, nakita ni Teodora ang kanyang anak. Si Lyra ay hindi na nakahiga sa isang lumang kama sa ward. Siya ay nababalot ng mga puting kumot na tila sutla at ang mga makina sa kanyang paligid ay hindi na tunog ng panganib, kundi tunog ng pag-asa. Lalapit na sana si Teodora sa pinto nang biglang huminto ang kanyang puso. Nakita niya ang isang nurse na mabilis na pumasok sa loob ng silid, kasunod ang isang doktor na may hawak na defibrillator. Ang monitor na kanina ay nagbibigay ng regular na pagpintig ay biglang nagbago ang anyo. Ang guhit nito ay naging diretso at naglabas ng isang mahabang tunog na tila isang hiyaw ng kamatayan sa gitna ng katahimikan. "Anak! Lyra!" Ang sigaw ni Teodora ay bumasag sa katinoan ng lahat. Ang kanyang mga kamay ay humampas sa salamin, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagmamadali ng mga medikal na tauhan sa loob upang ibalik ang buhay na tila dahan-dahan ng kumakawala. Napaluhod si Ratna sa tabi ni Teodora. Ang kanyang mga mata ay pununo ng lagim. Mapapatawad ba siya ng tadhana? O ang pagbawi niya ay huli na para sa batang tanging nag-uugnay sa kanya sa nakaraan? Tingnan mo ang sarili mo, Teodora. Kahit balutin ka pa ng sutla at hiyas, ang amoy ng sampagita at putik ay hinding-hindi mawawala sa iyong balat. Ang boses ni Maribeth ay tila isang malat na bulong habang nakatayo siya sa likod ni Teodora sa loob ng isang marangyang dressing room sa Manila Hotel. Sa harap ng malaking salamin, nakikita ni Teodora ang isang babaeng hindi niya halos makilala. Suot niya ang isang gown na kulay ginto, tila hinabi mula sa sikat ng araw. Ngunit para sa kanya, ang bawat tahi nito ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang pagkatao. Ang bawat haplos ng mamahaling tela sa kanyang balat ay nagpapaalala sa kanya ng lamig ng rehas sa presinto at ng init ng kanyang mga luha noong gabing nag-aagaw buhay si Lyra. Ligtas na ang kanyang anak. Salamat sa mga doktor na ipinatawag ni Ratna, ngunit ang kapalit nito ay ang pagsama niya sa gabing ito, ang anibersaryo ng Buenaflor Group of Companies, isang gabing binuo para sa pagdiriwang, ngunit para kay Teodora, ito ay isang entablado ng kaplastikan. Don't worry, Hija. Just smile and stay quiet. Let the world see how generous the Buenaflors are for adopting a poor girl like you into our circle. Ang patuloy na panggagaslight ni Maribeth habang maingat na inaayos ang buhok ni Teodora. Ang bawat galaw ng kanyang mga daliri ay tila isang pag-angkin, isang paalala na sa gabing ito, si Teodora ay isa lamang palamuti na gagamitin nila upang linisin ang kanilang pangalan. Sa labas ng silid ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga platong porselana at ang mahinang himig ng mga biolin ay dahan-dahang gumagapang sa pasilyo. Ang halimuyak ng mga imported na rosas ay nangingibabaw sa buong ballroom. Ngunit para kay Teodora, ang amoy na ito ay nakakasakal. Mas gusto pa niya ang amoy ng usok sa Pasig o ang bango ng sampagita sa sementeryo kaysa sa pekeng bango ng kapangyarihang nakapaligid sa kanya. Pumasok si Doña Ratna sa silid. Ang kanyang tindig ay muling naging tuwid. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng makeup na pilit itinatago ang pagod at pagsisisi. Tumingin siya kay Teodora at sa isang saglit, ang matalim niyang titig ay lumambot. Lumapit siya at kinuha ang isang kwintas na perlas mula sa isang kahon na pelus. Ito ang huling piraso, Teodora, ang mahinang sabi ni Ratna. Ang kanyang boses ay walang bahid ng dating puot. Nang ilapat niya ang malamig na perlas sa leeg ni Teodora, naramdaman ng huli ang panginginig ng mga kamay ng matandang babae. Isang lihim na komunikasyon ang naganap sa pagitan ng kanilang mga mata sa salamin. Isang pangako ng pagbawi na tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam. Tita Ratna, it's time. Ang masayang bati ni Enrico mula sa pinto. Nakasuot siya ng isang tuxedo na tila ba siya na ang hari ng buong mundo. Ang kanyang nangiti ay perpekto, walang bahid ng krimeng kanyang ginawa.
Lumapit siya kay Ratna at inalok ang kanyang braso. Tonight, the board will officially announce me as the new chairman. And with Theodora here, the public will think we are a big, happy family. Great strategy, right? Hindi sumagot si Ratna. Sa halip ay dahan-dahan niyang kinuha ang braso ni Enrico. Tumingin siya kay Theodora at tumango. Isang senyas na ang oras ng pagtitiis ay malapit nang matapos. Habang naglalakad sila patungo sa main ballroom, ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tila sumasayaw sa sahig na gawa sa marmol. Ang bawat hakbang ni Theodora ay tila isang mabigat na dagan sa kanyang dibdib. Nakikita niya ang mga taong nakasuot ng mamahaling alahas, tumatawa, nag-uusap tungkol sa mga milyon-milyong kontrata, habang sa kanyang isipan ay nakapako ang imahe ni Aling Sabel at ang lihim ng aksidente ni Santino. Ang bawat tingin ng mga panauhin kay Theodora ay puno ng mapanghusgang kuryosidad. Naririnig niya ang mga bulong na tila mga bubuyog sa kanyang pandinig, mga salitang tulad ng gold digger, luckiest pauper, at scandalous past. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng kanyang gown. Ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa kanyang mga palad upang pigilan ang sarili sa pagtakbo palabas ng gusaling ito. Ladies and gentlemen, a toast for the future of Buena Flor Group. Ang malakas na anunsyo ng MC. Ang tunog ng pag-untog ng mga basong kristal ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na para kay Theodora ay tila pagbasag ng isang mabasag na kapayapaan. Umakyat si Enrico sa entablado. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng spotlight. Hawak niya ang mikropono. Handa nang bigkasin ang mga salitang magpapatibay sa kanyang kapangyarihan. Tumingin siya sa direksyon ni Theodora at Ratna. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanganib na tagumpay. I want to thank my Tita Ratna for trusting me, and of course our newest family member, Theodora, for showing us that forgiveness is indeed a virtue. Ang sabi ni Enrico, ang boses ay puno ng mapanuyang tamis. Sa ilalim ng lamesa, hinawakan ni Ratna ang kamay ni Theodora. Ang hawak nito ay mahigpit, tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat. Naramdaman ni Theodora ang pagbilis ng kanyang sariling tibok ng puso. Alam niyang sa loob ng bulsa ng gown ni Ratna ay naroon ang huling alas, ang video ng aksidente at ang katotohanan tungkol sa DNA ni Lyra. Handa na si Enrico na bigkasin ang kanyang formal na proklamasyon nang biglang huminto ang lahat. Ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga tagumpay ng kumpanya ay biglang nagbago. Ang kulay nito ay naging itim at isang pamilyar na boses ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang boses na nagmula sa nakaraan, isang boses na hindi inakala ng sinuman na maririnig muli sa gabing ito. Ang boses na umalingaw-ngaw sa buong ballroom ay tila isang multong nagmula sa kailaliman ng hukay, malinaw, puno ng buhay, at may bahid ng paglalambing na tila sariwa pa sa alaala ng bawat nakikinig. Mama, kung sakaling may mangyari sa akin, alam mo na kung kanino ko ipinagkatiwala ang aking puso. Huwag mong saktan si Theodora. Iyon ang boses ni Santino, isang lumang voice recording mula sa kanyang cellphone na natagpuan ni Ratna sa mga itinagong gamit ng anak. Ang katahimikan sa loob ng Manila Hotel ay naging kasing tulis ng isang labaha. Ang mga panauhin na kanina lamang ay abala sa pag-inom ng mamahaling alak ay tila naging mga estatwa ng asin. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa malaking screen sa gitna ng entablado. Ang screen ay hindi na itim. Ngayon ay nagpapakita ito ng isang malabong video mula sa isang security camera sa garahe ng mansyon, isang video na may petsang gabi bago ang aksidente ni Santino. Sa video, malinaw na makikita ang isang figurang pamilyar sa lahat. Ang dahan-dahang paggalaw ng isang lalaki sa ilalim ng sasakyan, ang pagkutitap ng mga kagamitang bakal na ginamit niya upang putulin ang preno, at ang kanyang mukha nang tumingala siya upang masigurong walang nakakakita.
Si Enrico. Ang kanyang mukha sa screen na puno ng maitim na balak ay kabaligtaran ng kanyang mukha sa entablado na ngayon ay unti-unting nawawalan ng kulay. Ano ang ibig sabihin nito? Patayin niyo ang screen na yan! Ang sigaw ni Enrico ay bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaagaw ang remote control mula sa mga technician, ngunit wala siyang nagawa. Ang bawat mata sa ballroom ay nakatingin sa kanya, hindi na bilang isang chairman, kundi bilang isang halimaw na nagkukubli sa likod ng tuksido. Dahan-dahang tumayo si Doña Ratna. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay may bigat ng katarungan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na marmol ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Enrico. Sa tabi niya, nakatayo si Teodora. Ang kanyang ulo ay nakataas. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagluluha ng dusa, kundi nag-aapoy sa alab ng katotohanan. Ang akalang mo ba, Enrico, ay habang buhay mong maikukubli ang dugo sa iyong mga kamay? Ang boses ni Ratna ay mahina, ngunit umabot sa bawat sulok ng silid. Tila isang malamig na hanging umiihip bago ang isang malakas na dilubyo. Ang special power of attorney na pinirmahan ko kanina, hindi iyon para sa iyo. Iyon ay isang dokumentong naglalagay sa lahat ng iyong transaksyon sa ilalim ng investigasyon ng mga awtoridad. Napaatras si Enrico. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mga panauhin na ngayon ay nagbubulungan na sa matinding puot. Lumapit si Maribeth sa kanya. Pilit na humahawak sa kanyang braso. Ang mukha nito ay puno rin ng lagim. Tita, nagkakamali kayo. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Baka na yan ni Teodora. Ang hiyaw ni Maribeth ay tila isang desperadong kumpas ng isang nalulunod. Hindi na kailangan ng maraming salita, Maribeth. Ang singit ni Teodora, ang kanyang boses ay matatag at puno ng dignidad. Ang bango ng sampagitan na itinaboy nyo ay siyang magsisilbing amoy ng inyong pagkabulok. Ang katarungan para kay Santino at para sa aking anak ay narito na. Kasunod ng mga salitang iyon, ang malalaking pinto ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang pagpasok ng mga lalaking nakauniforme ng asul ay hindi naglikha ng ingay ng sirena, kundi isang serye ng matitigas na hakbang na nagbigay diin sa pagtatapos ng paghahari ni Enrico. Ang kalansing ng mga posas na inilabas ng mga pulis ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Teodora. Enrico Buenaflor, you are under arrest for the murder of Santino Buenaflor and for multiple counts of fraud. Ang formal na anunsyo ng opisyal. Sinubukan ni Enrico na tumakbo. Ang kanyang marahas na pag-iwas sa mga gwardiya ay nagdulot ng pagkakatumba ng mga lamesang puno ng kristal. Ang tunog ng mga nababasag na baso ay tila mga hiyaw ng kanyang sariling pagkagapi. Ngunit wala siyang takas. Sa harap ng daan-daang saksi, ang kanyang mga kamay ay iginapos. Ang kanyang marangyang toksido ay nalumot sa dumi ng kanyang sariling kahihiyan. Si Maribeth ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga hiyas ay hindi na nagawang itago ang kanyang pangit na katotohanan. Ang bawat tingin ng mga dating kaibigan ay tila mga saksak sa kanyang dangal. Sila ay kinaladkad palabas ng ballroom. Iniwan ang isang silid na dati ay puno ng kaplastikan, ngunit ngayon ay nalinis na ng katotohanan. Lumapit si Ratna kay Teodora. Sa gitna ng kaguluhan, ang dalawang babae ay nagkatitigan. Ang bawat dusa, ang bawat sampal, at ang bawat luhang pumatak ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding pagkilala sa isa't isa. Hindi nagsalita si Ratna. Sa halip ay dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Teodora at pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ngayon, Teodora, maaari na tayong huminga ng maluwag. Ang mahinang bulong ni Ratna, ang kanyang boses ay gumuho sa isang hikbi ng kagaanan. Tumingala si Teodora sa kisame ng ballroom. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Pakiramdam niya ay may isang mainit na haplos sa kanyang balikat.
Tila ba si Santino ay naroon, bumubulong na tapos na ang laban. Ang bango ng sampagita ay muling humaluyak sa kanyang paligid. Hindi na ito amoy ng sementeryo, kundi amoy ng isang bagong umaga na puno ng katarungan at pag-asa. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang tanong na nananatili sa puso ni Teodora. Pagkatapos ng bagyong ito, kaya ba niyang buuin ang isang pamilya kasama ang inang minsan ay naging kanyang pinakamatinding kaaway? Ang bawat bakas ng gulo sa ballroom ng Manila Hotel ay tila mga labi ng isang nagdaang digmaan. Ang mga basag na kristal na kumikinang sa sahig ay nagsisilbing saksi sa pagguho ng isang kahariang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Sa gitna ng katahimikang ito, nakatayo si Teodora. Ang kanyang gintong gown ay hindi na simbolo ng karangyaan, kundi isang baluting nagpaalala sa kanyang tagumpay. Wala na ang mga mapanghusgang bulong. Ang tanging natira ay ang malalim na buntong hininga ng isang pusong sa wakas ay nakalaya na mula sa pagkakasakal ng kawalang katarungan. Sa likod ng mga rehas ng malamig na selda, ang kapalaran ni na Enrico at Maribeth ay tuluyan ng selyado. Ang tunog ng marahas na paglak ng pinto ng piitan ay tila isang hatol na wala ng bawian. Ang mga hiyas ni Maribeth ay isa-isang kinuha, iniwan siyang hubad sa kanyang tunay na anyo, isang babaeng puno ng inggit at puot. Si Enrico naman, na dati ay naglalakad na tila pag-aari ang mundo, ay nakayuko na ngayon sa dilim. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan na ng pagtataksil. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng isang bagyo, kundi sa anyo ng isang tahimik na pagkaubos ng lahat ng kanilang pinaghirapang nakawin. Kinabukasan, ang sementeryo ng Santa Amparo ay nababalot ng isang uri ng kapayapaan na tila ba ang langit mismo ay nakikiramay. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa mga puting krus at ang hangin ay may dalang amoy ng mga sariwang dahon. Nakatayo sina Teodora at Doña Ratna sa harap ng puntod ni Santino. Wala ng ulan, wala ng putik, at wala na ang matatalim na tingin na dati ay naghahati sa kanilang pagitan. Dahan-dahang lumuhod si Ratna sa harap ng marmol. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro utos lamang, ang alam ay dahan-dahang naglalabas ng isang mamahaling panyo upang punasan ang alikabok sa pangalan ng kanyang anak. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay ay puno ng pag-iingat. Tila ba, sa pamamagitan nito ay mahahaplos niya ang kaluluwa ni Santino. Santino, anak ko, patawarin mo si Mama. Ang mahinang bulong ni Ratna, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. Nabulag ako ng kinang ng pangalan at yaman. Hinayaan kong saktan ng mga taong pinakamahalaga sa iyo. Ang akala ko ay pinoprotektahan ko ang iyong alaala. Iyon pala ay ako ang mismong sumisira nito. Tumingin si Ratna kay Teodora. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo para sa isang bagay na alam niyang hindi niya karapat-dapat makuha. Teodora, alam kong ang bawat salita ng patawad ay kulang para punan ang mga taong ninakaw ko sa inyo. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi para sa akin, kundi para kay Lyra. Hayaan mong maging lola ako sa kanya. Hayaan mong itama ko ang lahat ng aking kamalian. Huminga ng malalim si Teodora. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga puting sampagitang nakapalibot sa puntod. Naramdaman niya ang hapdi ng nakaraan, ang bawat sampal at bawat paghamak na tumarak sa kanyang puso. Ngunit sa tabi ng sakit na yon, naroon din ang mukha ni Lyra na masaya at malusog. At ang tinig ni Santino sa kanyang alaala na laging bumubulong ng tungkol sa pagmamahal. Doña Ratna, ang patawad ay hindi isang utang na binabayaran ng isang gabi. Ang simula ni Teodora, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pamilyar na tibay. Ito ay parang sugat na kailangang dahan-dahang gumaling. Hindi ko kayo kayang yakapin bilang pamilya sa ngayon dahil ang bawat tingin ko sa inyo
ay nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala sa akin. Huminto si Theodora at hinawakan ang malamig na marmol ng puntod. Ngunit si Lira ay may karapatang makilala ang kanyang lola. Hindi ko ipagkakait sa kanya ang pagmamahal na maaari niyo pang ibigay. Pero tungkol sa pananatili ko sa inyong mansyon, hindi ko po kaya. Ang bango ng sampagita sa labas ng sementeryo ay mas malaya kaysa sa bango ng mga rosas sa loob ng inyong bahay. Napatitig si Ratna. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa gitna ng paghanga at pighati. Napagtanto niya na si Theodora ay hindi kailanman naging mahina. Ang kanyang pagpili sa simpleng buhay kaysa sa marangyang mansyon ng mga Buena Flor ay ang pinakamataas na uri ng dangal na nakita ni Ratna sa kanyang buong buhay. Naiintindihan ko, Theodora. Kung iyon ang iyong hiling, rerespetuhin ko, ang sabi ni Ratna habang dahan-dahang tumatayo. Pero tandaan mo, ang pintuan ko ay laging nakabukas, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang inang naghahanap ng kapatawaran. Habang naglalakad sila palabas ng sementeryo, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang uri ng katahimikan na nagbibigay ng puwang para sa paghilom. Ngunit bago pa man sila makarating sa sasakyan, isang maliit na bata ang tumatakbo patungo sa kanila. Bit-bit ang isang maliit na basket ng mga bulaklak. Si Lira iyon. Ang kanyang mukha ay puno ng buhay at kagalakan. Mama! Lola! Look po, may nakita akong butterfly. Ang masayang hiyaw ng bata. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, ang maliliit na kamay ni Lira, ang magagaspang na kamay ni Theodora, at ang nanginginig na kamay ni Ratna, tila may isang kuryente ng pag-asa na dumaloy sa kanilang lahat. Ngunit sa gitna ng magandang tagpong ito, lumingon si Theodora sa huling pagkakataon sa puntod ni Santino. Sa kanyang isipan, may isang mahalagang desisyon siyang kailangang gawin na magpapabago sa kinabukasan nilang lahat. Alis ba talaga siya para magsimula ng sariling buhay o ang pakiusap ng kanyang anak na manatili na sila kay Lola ang magiging dahilan upang muling mabuksan ang pinto ng mansyong minsan ay naging kanyang bilangguan? Ang bawat tuhog ng sampagita na ginagawa ni Theodora sa umagang ito ay tila isang kwento ng pasasalamat. Bawat puting talulot ay isang pahina ng kanyang bagong simula. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kanyang sariling maliit na tindahan ng bulaklak sa tapat ng sementeryo ng Santa Amparo ay hindi na nakakapaso sa balat, kundi isang mainit na haplos na nagbibigay ng pag-asa. Wala na ang amoy ng putik at dusa. Ang tanging nananatili ay ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na tila nagdiriwang sa kanyang kalayaan. Ito ang halimuyak ni Santino, ang tindahang itinayo ni Theodora gamit ang sariling pagsisikap. Bagaman, pilit siyang binibigyan ni Doña Ratna ng puhunan, pinili niyang magsimula sa maliit, sa paraang alam niyang siya ay nakatayo sa sariling mga paa. Ang bawat barya na natatanggap niya mula sa mga bumibili ay may kalakip ng ngiti ng dangal, isang dangal na kailanman ay hindi na muling mayuyurakan ng sinuman. Narinig ang marahang paghinto ng isang sasakyan sa tapat ng tindahan. Ang tunog ng makina nito ay banayad at dahan-dahang nawala sa katahimikan ng kalsada. Bumaba si Doña Ratna, suot ang isang simpleng damit na kulay asul, malayo sa mga magarbo at nakakalunod na kasuotan niya noon. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang bagong bag para sa eskwela, puno ng mga gamit na kailangan ni Lira para sa kanyang unang araw sa paaralan sa susunod na linggo. Theodora, dinala ko na ang mga gamit na hiningi ni Lira. Kanina pa siya nag-aabang sa telepono, excited na raw siyang pumasok. Ang sabi ni Ratna habang lumalapit. Ang kanyang boses ay may himig na ng isang tunay na lola. Lumapit siya sa lamesa at, sa gulat ni Theodora, ay dahan-dahang kumuha ng isang piraso ng sinulid at nagsimulang tumulong sa pagtuhog ng mga sampagita. Ang mga kamay ni Ratna, na dati ay puro diamante lamang ang hawak, ay dahan-dahan nang natututo
sa sining ng mga dukha. Ang pagtuhog nila nang magkasama ay tila isang tahimik na ritual ng paghilom. Ang bawat bulaklak na idinaragdag nila ay tila nagbubura sa bawat sampal at bawat mapait na salita ng nakaraan. Lola, look! Mas mahaba na po ang tuhog ko kaysa sa inyo. Ang masayang sigaw ni Lira ay umaling-awngaw mula sa loob ng maliit na silid sa likod ng tindahan. Lumabas ang bata, ang kanyang mga pisngi ay mapula at puno ng sigla, isang malinaw na tanda na ang operasyon sa kanyang puso ay naging matagumpay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay hindi na tunog ng pangamba, kundi isang awit ng buhay na muling ibinigay ng tadhana. Niyakap ni Lira si Ratna at sa sandaling iyon, nakita ni Teodora ang isang bagay na akala niya ay hindi na mangyayari kailanman. Ang matigas na pader sa puso ni Ratna ay tuluyan ng gumuho, pinalitan ng isang wagas na pagmamahal sa kanyang apo. Napagtanto ni Teodora na ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga masasama, kundi ang pagbabago ng puso ng mga taong naligaw ng landas. Salamat, Lola, ang bulong ni Lira bago muling bumalik sa kanyang paglalaro. Tumingin si Ratna kay Teodora, ang kanyang mga mata ay nangingintab sa luha. Teodora, salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makilala ang aking apo at ang aking sarili. Ngumiti si Teodora. Isang ngiting tila nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lahat tayo ay may karapatang magbago, Doña Ratna. Ang mahalaga ay ang bango na iniiwan natin sa mundo pagkatapos ng bawat bagyo. Nang dumating ang hapon, dinala nilang tatlo ang isang mahabang tuhog ng sampagwita sa puntod ni Santino. Habang inilalagay nila ito sa ibabaw ng puting marmol, ang hangin ay banayad na umihip, tila isang mainit na yakap mula sa langit. Wala na ang pait, wala na ang galit. Ang tanging natira ay ang pag-ibig na nagbuklod sa kanila, isang pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matibay at mas dalisay. Habang naglalakad sila pabalik sa tindahan, magkahawak kamay ang tatlong henerasyon ng mga kababaihan. Ang anino nila sa lupa ay tila isa na lamang, nagpapatunay na ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa kanilang katatagan. Ang kabanata ng dusa ay tuluyan ng nagsara at ang bagong bukas ay kasing linaw ng sikat ng araw na nagbibigay liwanag sa kanilang dinaraanan. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalayo, isang maliit na bata ang lumapit sa tindahan, may dalang isang pirasong barya at nagtatanong kung magkano ang isang tuhog ng bulaklak. Tumingin si Teodora sa bata. Naalala ang kanyang sarili noong mga panahong wala siyang malapitan. Inabot niya ang pinakamagandang sampagita sa bata, ng libre, isang simbolo ng kanyang misyon na magbigay ng liwanag sa iba. Ano ang huling mensaheng iiwan ng kwentong ito sa puso ng bawat tagapakinig? At paano nga ba tunay na nasusukat ang halaga ng isang taong minsan ay itinuring na walang saysay ng mundong mapang-api? Ang paglubog ng araw sa sementeryo ng Santa Amparo ay hindi na nagdadala ng takot o lungkot, kundi isang mainit na pamamaalam na may kasamang pangako ng panibagong umaga. Sa harap ng maliit na tindahang halimuyak ni Santino, nakaupo si Teodora habang pinagmamasdan ang huling sinag ng araw na humahalik sa mga talulot ng sampagita. Ang bawat tuhog na natapos niya sa araw na ito ay tila isang pasasalamat sa bawat hiningang ipinaglaban niya at sa bawat luhang naging pundasyon ng kanyang pagbangon. Sa loob ng maraming taon, naniwala si Teodora na ang kanyang halaga ay nakadepende sa kung gaano siya kayang saktan ng mundo. Ngunit sa katahimikan ng kanyang bagong buhay, natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa gintong alahas o sa pangalang Buena Flor, kundi sa dangal ng isang inang kayang tumayo ng tuwid sa gitna ng bagyo. Hindi siya naging reyna sa isang palasyo, ngunit siya ay naging reyna ng sarili niyang tadhana. Mama!
Tapos na po kaming magbasa ni Lola. Sabi po ni Lola, matalino raw po ako gaya ni Papa. Ang masayang tinig ni Lyra ay pumukaw sa malalim na pag-iisip ni Theodora. Lumabas ang bata mula sa loob. Kasunod si Doña Ratna na may bitbit na baso ng gatas at isang malambot na ngiti. Ang pagbabago ni Ratna ay hindi naganap sa loob ng isang gabi. Ito ay isang mabagal at masakit na proseso ng pagbaklas sa kanyang sariling kapalaluan. Sa bawat hapon na ginugugol niya sa maliit na tindahan ni Theodora, dahan-dahang naghilom ang mga sugat na siya rin ang may gawa. Hindi na siya ang matapang na donya na nananakit sa pamamagitan ng salita. Siya na ngayon ay isang lola na naghahanap ng kaligtasan sa bawat yakap ng kanyang apo. Nakalaya na ba sila sa nakaraan? Ang sagot ay hindi makikita sa pagkalimot, kundi sa pagtanggap. Napatawad na ni Theodora si Ratna, hindi dahil nawala ang sakit ng mga sampal at pang-aapi, kundi dahil ayaw niyang mamuhay sa isang pusong puno ng lason. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa biktima upang muli siyang maging buo. Ang kapayapaan ay nahanap nila sa pagitan ng mga tuhog ng sampagwita at sa bawat tapat na pagtingin sa mga mata ng isa't isa. Nang dumatay ang gabi, naglakad ang mag-ina at si Ratna patungo sa puntod ni Santino sa huling pagkakataon sa kwentong ito. Inilapag ni Lyra ang isang maliit na guhit ng kanilang pamilya, isang larawan kung saan magkahawak kamay ang isang bata, isang ina at isang lola. Habang sa itaas ay may isang aninong may pakpak na kumakatawan sa kanilang anghel. Ang hangin na umiihip sa sementeryo ay may dalang bulong ng katarungan. Wala na ang mga tinik ng Enrico at Maribeth. Ang tanging nananatili ay ang dalisay na halimuyak ng pag-ibig na walang hanggan. Ang kwento ni Theodora ay kwento ng bawat babaeng minaliit, tinapakan at pilit na pinatahimik, ngunit piniling bumangon at maghasik ng sarili niyang bango sa mundong madilim. Sa huling sulyap ni Theodora sa langit, naramdaman niya ang isang banayad na haplos sa kanyang pisngi. Tila ba ang isang mahal na yumao ay nagpupunas sa huling bakas ng kanyang luha. Ang buhay ay maaring puno ng dusa, ngunit hanggat may isang pusong handang magmahal at may dangal na handang lumaban, ang bango ng sampagwita ay hinding-hindi maglalaho. Dito nagtatapos ang paglalakbay ng mga luha at dito nagsisimula ang walang hanggang halimuyak ng pag-asa.